Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers? Siyempre, for this vlog, ayan, pag-usapan naman natin mga ka-dreamers kung ano nga ba ang sitwasyon ng mga nagtuturist visa dito sa Canada. Okay? So, marami rin nagtatanong sa atin mga ka-dreamers kung okay daw ba mag-tourist? Okay lang daw ba na mababawi din ba yung mga magagastos kapag nag-tourist visa ka? And makakahanap daw ba agad sila ng trabaho pag nag-tourist visa ka? Okay, lagi kong sinasabi sa mga nagme-message sa akin na ang tourist visa po, okay, ay medyo risky din talaga siya mga ka-dreamers. Bakit? Kasi nga po mga ka-dreamers, pag nag-tourist ka, ibig sabihin mga ka-dreamers, dapat unang-una sa lahat, may kamag-anak ka dito. Okay? Dahil napakamahal po ng bahay ngayon dito mga ka-dreamers, especially kung kukuha ka o magre-rent ka kapag nag-tourist ka, okay? Pangalawa mga ka-dreamers, dapat meron ka talagang pera na gagamitin in case na kahit ano pa man ang mangyari dito pag dumating ka sa Canada mga ka-dreamers. Pangatlo, okay? Dapat mga ka-dreamers, pag nag-tourist ka, automatic, kukuha ka talaga ng insurance para sa sarili mo o para sa mga kasama mo na pupunta dito sa Canada. Bakit? Dahil kung ano man po ang mangyari mga ka-dreamers is napakalaki, napakasakit sa bulsa kapag ka dito ka nagkasakit or na-hospital ka tapos wala ang insurance, ay sobrang hirap po mga ka-dreamers at sobrang kakain ng napakalaking pera. Kaya risky po talaga ang mag-tourist visa mga ka-dreamers ko. So ngayon mga ka-dreamers, kung worth it pa rin ba? Okay, bakit marami pa rin gumagawa? Bakit marami pa rin sumusugal? Okay? Yung iba kasi mga ka-dreamers, ang purpose lang talaga nila is mag-tourist. Pumasya lang sa Canada, talagang may pera sila. Pero in reality mga ka-dreamers, ang nangyayari po talaga ngayon, okay? Ang nangyayari po talaga ngayon dito, para lang maka-entry ka sa Canada is nagtuturist visa talaga sila. And then afterwards, naghahanap sila ng trabaho para magkaroon sila ng status dito sa Canada. Okay? Ngayon po, okay, ang mga tourist visa ngayon dito mga ka-dreamers is, ang totoong sitwasyon, nahihirapan po sila mga ka-dreamers humanap ng trabaho kahit nandito na po sila. Okay? Lagi ko na lang pinapayo sa kanila mga ka-dreamers na tsagain nyo na, nandito na kayo eh. Okay, ilaban nyo na. Kasi totoo naman, nandito na sila. Ilaban na nila. Wala naman silang ibang magagawa, di ba? So, ilaban nila. At least, makakuha sila ng trabaho din. Mas maganda. At least, magkaroon sila ng sarili nilang status, di ba? Then, ang mahirap ng mga ka-dreamers kasi is, yung iba, okay, gumastos na sila sa pagtutuloy sa visa dito. Pero, hanggang ngayon, wala silang makuha ng trabaho. Okay? And then, payo ko lang din sa lahat ng mga magtuturist dito sa Canada, isa sa mga pinaka-advice ko, okay? Dahil nga based sa mga kaibigan ko na experience nila and sa mga nare-research natin mga ka-dreamers is kapag ka nag-tourist kayo dito, hindi pa rin naman kasi sure na makakapasok talaga kayo ng Canada. Siyempre dapat prepared yung mga documents nyo, yung mga requirements nyo lahat dahil ang CBSA po dito sa Canada is sobrang higpit. So kapag ka tinanong kayo kung ano talaga yung purpose nyo dito, wag na wag po kayo magsisinungaling. Dahil hahalongkatin po nila yan. Okay, lalo na pag nakita nila natataranta kayo, lalo na kung makita nila nga nagsisinungaling kayo, may karapatan silang kuhanin yung cellphone nyo para i-check, ganyan, mga ganun. Actually mga ka-dreamers, recently lang may tatlong Pinoy na napauwi. Dahil nga nag-tourist visa sila dito, pero naharang sila sa CBSA. Dahil nga mali yung sagot nila. So may conflict sa documents nila. So ganun kahirap mga ka-dreamers ko. So kaya kung mag-tourist visa kayo, una, sugal dahil sa pera. Siyempre, show money din, kailangan dyan. Pangalawa mga ka-dreamers, huwag kayo magsinungaling pag nandito na kayo sa immigration. And pangatlo, nahihirapan yung mga tourist visa din po dito, yun po yung totoo. This video is not for dinidiscourage ko kayo, okay? Sinasabi ko lang sa inyo yung totoong sitwasyon ngayon. Dahil marami kasi nag-a-apply na sumusubok niyan. So dapat, pag nag-apply kayo, buo yung loob nyo at handa kayo na mahihirapan kayo. Okay, pagdating nyo dito. Hindi yung hayahay agad. Okay? So, swerte, yung may mga nag-visit dito na yung, syempre, may mga sasandalan sila. May mga, mga pamilya na pupuntahan dito. Pero mga ka-dreamers, risky talaga siya. Okay? So, ang akin lang is,
kung talagang buo yung loob nyo, laban nyo, syempre, Canada pa rin to. Pero kung tingin nyo, alanganin kayo, huwag nyo na muna subukan mga ka-dreamers. Mas maganda pa rin na pumunta kayo sa Canada na meron na kayong trabaho, may employer na kayo, para at least pagdating dito wala kayong iisipin, di ba? O, ganun lang kasimple mga ka-dreamers. So, sana natutunan kayo sa video na to. And kung may mga comment kayo, comment down yung mga ka-dreamers sa comment section natin. Siyempre, sasagutin natin yan para at least makatulong tayo sa iba, makapag-share tayo ng totoong knowledge about sa Canada. Okay? So, God bless you all mga ka-dreamers. Ingat kayo lagi. Peace, yo.